Nais kong simulan ang kwentong ito. Ako si Jessica Artisa, 22 taon, namumuhay ng simple sa mundong ito, at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Quiet, class! Isa ako sa mga kabataang nagpapagamit sa ating Panginoon kay ganda ng aking imahe sa kanilang paningin. Ngunit di nila alam sa likod ng aking maamong mukha, taliwas sa Diyos ang aking ginagawa. Cheers! Oy pare, tagay! Ito, pulutan. Isa pa, mare. O kuha na kayo pulutan. Uy, Mare. alam niyo ba, may chismis ako, mare. Ano yun? Alam niyo ba, buntis na yung kapitbahay namin. Uy, Mare! Di ba ka-churchmate mo yun? Saan? Ayun, oh! Bilis, pakitago yung mga inumin. Ay, pong pagkain. Pangkain lang po. Ate, palimos po, ate. Ate, palimos, ate. Ano ba? Bitawan mo, nadudumihan yung damit ko. Pangkain lang po. Wala akong pera, pupunta pa ako ng simbahan. Hi, sis! Uy, sister! Kamusta? Okay lang naman. Pasok ka sa church. You have slain an enemy! Ano ba na? Ang tamad-tamad mo. Pero sa simbahan, napakasipag mo. Ama ko, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang sa may dalawang panaginip na siyang gumugulo sa aking isipan, na para bang may nais siyang sabihin. Hindi ko mawari kung anong nais niyang ipabatid, kaya minsan akong nagtanong sa aking sarili, Panginoon, ano ba ang nais mo? Ano ba ang kailangan kong gawin? At habang sa aking pagbubulay-bulay, mayroon akong tinig na narinig. Anak, pumasok ka sa aking tahanan. Mahal ka ng Diyos! Pinalaya niya tayo nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Malaya ka na dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Huwag ka nang papakulong at papaalipin sa anumang uri ng kasalanan. At kung kinikilos ka ng Espiritu ng Diyos, malaya kayong lumako sa unahan upang maranasan at mapuspos kayo ng banal na Espiritu.
Kaya simula lang sinuko ko ng lubos sa Panginoon ng lahat. Lahat sa buhay ko. Binigyan ako ng Diyos ng banal na espiritu at pusong mapagmahal sa kapwa at higit sa Diyos. Diyos na nagpalaya sa akin. Mahal ka ng Diyos. Inalaya niya tayo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Malaya ka na dahil inalaya niya tayo ng Kristo. Galit ang Diyos sa kasalanan, ngunit hindi sa mga makasalanan. Huwag ka nang papakulong at papaalipin sa anumang uri ng kasalanan. Nay! Nay! Pagkatapos kong maranasan ang banal na espiritu. Ito pala ang kulang sa matagal ko ng pagiging Kristiyano. Espiritong nagbigay daan upang maging malaya at kumawala sa gapos ng kasalanan.